Pero for some of you, parang merong ano, no, parang merong kumukontra dun sa relationship nyo. I'm sensing na more on ano to guys, parang parents, no, parang meron kayong parents issue, in-laws issue, no, baka pamilya mo galit sa kanya o kaya pamilya niya galit sa'yo or whatever, pero parang yun yung nagkakos ng mga problema nyo sa relationship, mga kapiksi. And kaya siguro lalong nagsisikap itong person mo para maibigay talaga sa'yo yung buhay na deserve mo. So, hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Love life reading tayo para ngayong gabi. Para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys. Pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga naka-influence sa love life nyo, mga kapiksi. So, pwedeng he yung relationship nyo. Pwedeng he-she, mga kapiksi. Pwede ring she. Ganyan. Pero, malamang, para mas malakas yung energy ng he-she at saka he mga kapiksi. So, ito yung mga naka-influence sa love life nyo. Ito guys, no, combination ng mature man and young male. Pwedeng, mas matanda sa inyo or mas bata sa inyo. Pwede rin na bata siya pero mature mag-isip. O kaya naman matanda na siya pero isip bata. Okay? Immature. Mag-isip, no? Or kumilos. Ganyan. So, parang hybrid. Kumbaga. Alright? And with dark male energy, pwedeng person nyo to or pwedeng kayo ito guys. And then we have dark male. Ito si Papa P. Mala Papa P. Ganyan. Pag dark male si Papa P, pagka yung fair male si Ding Dong Dantes. Pero pwede rin na ibang lahi, mga kapiksi. And then we have mature woman, guys. So pwedeng kayo ito, pwedeng sila ito, or pwedeng baliktad. Mature woman, ibig sabihin mature mag-isip or mature magdala ng relationship, or pwedeng mas matanda sa inyo kung she or he-she yung relationship nyo. Pero ito guys, ito yung mga other factors na naka-impluensya sa love life nyo. We have money and communication. So, communication wise, ibig sabihin, maganda naman yung connection nyo ng iyong partner or specific person. Pagdating sa communication, always kayong magka-text, magkausap, mga kapiksi, pwedeng LDR din kayo, at communication lang yung nagdudugtong sa inyo. Or pwede rin naman kahit hindi LDR, basta palagi kayong nag-uusap nitong person na to. And we also have money involved, no? So pwedeng partner kayo in business, partner na kayo sa real life, pwedeng partner pa kayo sa business, ganyan. Or magkasundo kayo sa mga financial goals nyo, mga kapiksi, hindi lang sa relationship goals, pero pati sa mga financial goals, para nagkakasundo rin kayo ng person nyo guys. Okay? Alright. So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Again, guys, roles can be reversed, no? Pwede magkabaliktad. So, dito, guys, hanapin natin yung energy ng love and energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, 20% discount tayo until
June 30, avail nyo na, sobrang ganda ng course, sobrang laki ng discount. And meron din tayo guys, bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. 30% discount tayo dyan guys until June 30, avail nyo na guys para masolve na yung mga problema nyo sa third party. So, tingnan natin guys kung anong... Alright. So, for some of you guys, ito yung energy nyo, Pisces, kaya nyo represent ng Queen of Cups sa ating spread, mga kapiksi. Check lang natin guys, yung inyong mga energies. So, ang laki ng involvement ng money dito guys, no? Kagaya nga nung sinabi sa inyo, mga kapiksi, parang hindi lang kayo, pero medyo priority din ng person nyo. Pwede nagko-conflict din kayo guys, no? Ibig sabihin nitong money, pwede nagkakaroon kayo ng conflict sa pera or conflict sa trabaho kasi nakikita natin na malakas yung energy ng money dito and parang nagiging priority yung either work, yung negosyo or trabaho, kung paano yung financial na aspeto ng buhay, yun yung nagiging priority, hindi masyado yung sa love, mga kapiksi. Pwede nga LDR kayo nito, magkahiwalay ganyan kasi pwedeng gusto ng person mo na kumita talaga ng malaki, pero ito naman parang ang intention naman nitong person mo, if ever man na siya yung busy sa trabaho, is makapag-provide, no, ng magandang kabuhayan sa inyo, especially kung nagsasama na kayo. At saka parang gusto ng person mo na maipagmalaki mo siya, okay? Lalo na sa ibang tao, lalo na guys kung ang status ng buhay niyo, let's say for example, ikaw baka galing ka sa may kaya or yung parang gusto ng person mo na ipagmalaki mo siya sa magulang mo or sa pamilya mo, ganyan, na somebody na dependable, ganyan, may mapapakain sa'yo, lalo na kung mag-asawa na kayo or living in together as a couple, mga kapiksi. Parang gusto ng person mo na patunayan, no, na kaya kanyang buhayin, kaya kanyang panindigan, mga kapiksi. Pero parang kayo naman, okay na kayo na kung ano, parang yung kayo, tanggap nyo siya kung sino siya. Parang hindi naman kayo masyadong naghahangad ng marangyang pamumuhay. Kumbaga, mas importante sa inyo yung pagmamahal, ganyan, as long as magkasama kayo, hindi kayo nag-iiwanan, ganyan. Parang para sa inyo, mas gusto nyo yun. Although, naiintindihan din naman ng person nyo yun, pero mas gusto pa rin ng person mo na nakakapag-provide sa inyo. And sometimes, kahit na sinasabi nyo na yung totoo, let's say for example, nag-overtime siya, gabi siya umuwi, ganyan, or hindi siya agad nakaka-reply sa'yo kasi busy siya sa trabaho niya. Kahit na sinasabi niya sa'yo kung ano yung totoo, parang naghihinala ka, no? Na baka meron ng iba, may sumasideline, ganyan. Pero you have to trust, no? Kailangan nyo matutong magtiwala dun sa person nyo, mga kapiksi, kasi wala naman tayong nakikitang masama sa ginagawa ng person nyo. Yung person mo, parang gusto nyong maging malaya na gawin yung kanyang gustong gawin, no? Na hindi mo siya hinahawakan sa leeg. Kasi mahal ka ng person mo, pero yung person mo parang nasasakal siya, ganyan, kasi parang hindi mo na-appreciate, although na-appreciate mo naman, pero nagkakaroon kasi kayo ng conflict or mga pagtatalo, mga kapiksi. So, andyan, ito yung mga duda, guys, no? Pero for some of you, parang merong parang merong kumukontra dun sa relationship nyo. I'm sensing na more on guys, parang parents, no? Parang meron kayong parents issue, in-laws issue, no? Baka pamilya mo galit sa kanya, o kaya pamilya niya galit sa'yo or whatever, pero parang yun yung nagkakos ng mga problema nyo sa relationship, mga kapiksi. And kaya siguro lalong nagsisikap itong person mo para maibigay talaga sa'yo yung buhay na deserve mo. So, imbis na magkaroon kayo ng awayan, subukan yung mag-unite, diba? Kumbaga, together you stand, divided you fall, diba? So, mag-set kayo ng expectation kasi itong person mo, hindi ito na napapakali. Palagi itong nag-overthink. Pwedeng nag-overthink ka rin, mga kapiksi, pero yung person mo,
nag-overthink din siya. Baka hindi niya lang sinasabi sa'yo, baka hindi mo lang napapansin sa kanya, pero nag-overthink ito. Parang feeling ko yung person mo masyado itong malihim, kung hanggang kaya niyang itago yung mga agam-agam niya, yung mga difficulties na nararamdaman niya, hindi niya sasabihin sa'yo. Nagsasuffer ito alone, no, na hindi niya sinasabi sa'yo kung ano talaga yung totoong iniisip at nararamdaman niya. So, kailangan yung parang mas maging open sa isa't isa and i-assure, no, na okay lang ang lahat between the two of you, mga kapiksi, as long as magkasama kayo. Parang feeling ko naman kakayanin ng person mo basta nagdadamayan kayong dalawa. Okay? Alright. So, mag-usap lang kayo, guys. Mag-set lang kayo ng expectation as sa kanya kung ano ina-expect niya, and kayo din sabihin niyo sa kanila kung ano ina-expect no. Tapos magkasundo kayo, huwag kayong mag-away. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin itong mga love advice or love messages para sa inyo, guys. Pay attention to red flags, okay? Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. So, syempre, this will not resonate with all mga kapiksi. At least dito sa spread na to, wala akong nakikitang red flags. Pero ang nakikita kong red flags dito is itong mga problema nyo, no, na parang may nakikialam sa relationship nyo. Pero sa inyong dalawa ng person mo, syempre ikaw naman yung nakakaalam niyan. And iba-iba naman kayo ng sitwasyon. So, kung feeling mo may red flag si person mo, di ba? Kung kaya mo sabihin sa kanya, sabihin mo. Di ba? So, malalaman mo naman yun kung red flag yung person mo or kung merong unhealthy dun sa connection nyo, and hanggang mariresolve nyo, i-resolve nyo habang maaga, huwag nyo nang palalakin. Okay? And be honest. Ito nga yung sinabi ko kanina, mga kapiksi, na kailangan magkaroon kayo ng heart-to-heart conversations para masabi nyo kung ano talaga yung expectations nyo from one another. So, heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings, okay? Kausapin mo siya, imbis na mag-away kayo, kausapin mo siya. Again, sabihin mo sa kanya kung anong ina-expect mo, and ask mo din sa kanya kung anong ina-expect niya. Tapos, magkasundo kayo mga kapiksi, imbis na mag-away kayo, okay? And then, yung last na message for you, ayan, forgive and release. Ito, isa to sa pinaka-importante, no? You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, hindi lahat dinadaan sa galit, guys, no? Itong mga conflict na to, yan, mariresolve nyo yan pag kayo ay very compassionate, meron kayong forgiveness, marunong kayong magpatawad, imbis na puro galit, puot, no? Hinanaing, ng dibdib yung inyong kinikim-kim, guys. Kailangan matuto kayong mag-release ng mga negative emotions para maging harmonious yung inyong relationship, mga kapiksi. Importante yun, okay? Yung ating Ho'oponopono, guys, Ho'oponopono and Self-Love Subliminal, napakainam nun and napakabisa, guys. Sobrang dami na ng success stories doon para ma-release yung mga negative emotions nyo, para wala kayong blockages, hindi lang sa love life, guys, kundi sa life in general. If feeling nyo minamalas kayo, guys, pakinggan nyo yun, Ho'oponopono, at saka yung isa pang pampaswerte subliminal, yung pantaboy ng malas. Pero para ma-release, no, yung mga negative emotions, importante yun para sa inyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Pisces, if love story nyo ba to, if naka-resonate kayo, comment down below, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan, guys. Makakatulong yan sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.